Hello guys, this is Jupiter of No Strings Attached. So, good morning. So ngayon, magtuturo ako kung paano mag-pre-wave ng raketa. Sorry, no pa. So, ang pre-waving kasi is a preparation for stringing, usually for beginners. So, for today, tuturo ko sa iyo paano mag-pre-wave, pagsulse ng racket. So, ang gagamitin natin na racket is Thruster Yuga CLS. So, take note, ang mga ibang racket is may iba-ibang klase ng grommets, may iba-ibang klase pattern. So, may iba kasi na may nakalagay, especially mga babulat, may mga pattern sila. So, may nakalagay like 20 by 21. So, yun yung mga pattern niya sa pag-pre-wave. So, mostly, ang pre-wave kasi natin na pagka nag-start tayo sa cross is sa ilalim. Some of rackets na nag-start sila sa top. Pero itong racket na to, nag-start tayo ang cross nito is start tayo sa bottom. So to start, so ito yung string nyo. Start kayo dito sa bottom, pinakailalim. So first grommet, right side, then going to top, yung center. And then going down. Yan. Then ang bilang ko sa machine ko, based sa machine ko, ang bilang ko itong dulo ng string. From here going sa ilalim ng handle is 5 3/4. So 1 2 3 4 5 and dito hanggang sa may cup. Then, pagkatapos niya, kasi nagdedepende kasi yan sa machine. Kasi minsan kasi yung dulo ng head mo, nagdedepende kung gaano kalayo yung distance dito sa tensioner. So, may iba kasi na mas malapit. So, pagka mas malapit, mas kukonti lang yung hatakin mo. Yan dito. Para sa distance ng unang string na hatakin mo sa machine. So, to continue, yung hinatak nyo na 5, shoot nyo sa next, then sa kasunod nyo lang na grommet. Yan. Then so on lang. So, kung makikita nyo yung distance ng string is almost the same. Tapos, kung makikita nyo itong racket na to, dito, may string siya in between. So, mag-skip tayo ng isa. Para same pa rin yung distance ng bawat string. So, yun, nag-skip tayo ng isa doon. Then, same pa rin. Then, to continue. Same. Then, dito, pagdating sa 12, sa 12, mag-skip ako ng isa. I-skip ko yung 11. Kasi, kung makikita nyo, malaki yung string dito. Dito. Kasi magdodoble yan mamaya pagdating ng cross. Then dito. Mag-skip. May ibang mga stringer na isa-isa sila. For example, hindi sila mag-skip dito. Diretso lang. Then, until dito sa ika-16 at sa 12, single lang. Sa akin kasi, ang ginagawa ko, nag-skip ako dito. Yan, skip. Makikita nyo, skip. Skip ako dyan. Then dito. So, ganyan lang yung natira. So, sa kabilang side, ganun din yung gagawin ninyo. Pero bago kayo mag-start sa kabila, itong mahaba, i-cross nyo rito.
sa bottom ng handle, then hawakan nyo rito. Yan. Kasi ito yung una nyong hahatakin sa first na pag-string ninyo. Then kunin nyo yung dulo. Kung ano yung procedure nyo kanina, yun din yung dito sa kabila. So, ewan ko lang kung narinig niyo yung aso ko na tumatahol. Ayan. So, ganyan na siya. Then, hawakan nyo lang. Then, continue. Then skip na naman. Basta tingnan nyo lang yung distansya ng bawat string. Then skip ako sa 12, 16, then lipat ako sa 14, then going to 10. Ilalim. So yung yan. So ito na yung mains ko. So, may mga racket na nag-end sila sa top. So, dito sila nag-start ng cross. But ito na racket is mag-start tayo sa ilalim yung cross. Okay. So, may iba din ng mga stringer, nag-start sila sa 8, ika-8 na grommet. So, dito. Nagbilang ka ng 8, 2, 4, 6, 8. So, dito sila nag-start sa 8. Ako, yung next pattern, nag-start ako sa 9. 9 ako nag-start ng cross. So, yung dulo nito, yung kanina, shoot nyo lang dito sa 9th, ika-9th grommet. Then, hata kayo, then, punta nyo dito sa ibabaw para mas madali nyo isulse. Then, dito kayo mag over and under and over and under. So, yan. Andyan na yung ano ko, yung first na cross. Then, to continue, dito na naman ako sa 10th. Then, pag nakita nyo yung start dito is under, ang sunod nyo na ano is over na naman siya. So, umimbira. Then, punta nyo sa ibabaw. Tapos dito kayo magsulsi sa ibabaw. Then twist. Then so on and so forth. Ganun lang, continue. So pag yung dito nyo sa dulo is under, then over na naman kayo sa kasunod. So ganun lang, over and under sa pag cross. Medyo mahirap nga lang yung ganito kasi for training purposes ay naka-video, naka one hand lang. Pero pagka nagpi-pre-wave ako, usually nakaupo para mas mabilis. Mas madali din kasi.
Basta pag may nakita kayo na dumoble, yung pag-cross ninyo, ibig sabihin yung may nakita kayong dalawang under, mali na yon. So, kailangan yung ulitin. Ayan, nag-skip na tayo. Ito yung skip natin kanina na dalawang malalaki. Pero may mga ibang raketa kasi na halos same ang size ng grommets nila. From start dito sa top until sa 16, pare-parehas yung sizes. So may mga ibang mga stringer na hindi sila nag-skip, may iba naman na nag-skip sila. So, one example, itong racket na to, makikita nyo same yung size ng niya, dito sa ibabaw. Yan. Ito kasi magkaiba. So nag-skip ako. Kasi may ibang string na hindi mo na siya pwedeng doblehan ng may mga ibang grommets na hindi mo na pwedeng doblehan ng string. Then last string. Alright. So, tapos tayo sa pag pre-wave. So, regarding naman sa 2 knots and 4 knots, halimbawa na pre-wave mo na siya, same pa rin yung pattern niya. So, ganito din naman ang gagawin mo sa 4 knots or 2 knots na pre-wave. Ang difference lang nila, bago ka mag-start dito sa cross, is kailangan mong putulin. Yung huling hatak mo ng cross, ng main, huling hatak mo na string sa main, puputulin mo, tapos ilalak mo na siya. Kasi minsan kasi nagva-vary sa request ni client ng tension. For example, 26 by 28, mga ganon. So, kailangan mo ng i-4 knots kasi iba yung knots iba yung tension ng main, iba din yung tension ng cross. So, pero pag sa pre-wave, same lang naman siya. So, I think that's it for today. So, sana may natutunan ko sa aking video. So, this is Jupiter of Nothing to Touch. Have a great day. Power!